Ako si retired Master Sergeant Hill Luzada. Itong lugar na ito, Omar. Galing ka ng Takurong, madaanan mo ito sa Siripagwak. Papunta ka naman ng Los Cotabato ka man dadaan. Ito na naman, madaanan mo dito yung Tabiran. Yung Tabiran, dating kampo yan ng 6 Scout Ranger Company na nandyan inambos si late Dado. Kuha sila ng sahod nila. Pagbalik, nabangan sila. Tapos, yung daan na yan, yun na yung Siripagwak. Ngayon, na siya, yung pangalan niya. Dating yan eh. Ngayon, Siripagwak na sa sir. Pero dati, yan, Maganoy? Maganoy. Yun yung niyan. Dito sa Camp Omar, operation ng Second Scout Ranger Battalion. Maraming batalyon na mga infantry yung gustong pasukin yung Hill 224. 224. Nag-attempt yung 37 IB, 35 IB, 38 IB, 57 IB. Pinasok nila yan. Pero hindi sila nagtagumpay. Hindi pa rin. Pinadala yung Second Scout Ranger Battalion. Ang ginawa, plano, papasok kami, first company. Tirin nga muna, classmate. Ang itsura ba ng Under kay First Lieutenant Osiduji Bilyoga. Yung terrain naman, kung titingnan mo, siya, maliit lang yung bundok. Pero, walang kahoy, may kahoy, pero maliit lang. Yung doon, yung talahib. Tsaka yung sabi natin na kugon. Yan yung doon sa area na yan. Kunting akyat, pag ganyan mo, maliliit lang, hindi kagaya sa ibang lugar na talagang matataas yung bundok na akyatin natin. Pero dito, maliit lang. Saka, pinagplanuhan na papasok talaga yung first company. Pag dating namin, siyempre, nag-isip muna kami. Kaya kami yung, ako yung lead scout. Yun una. Kasi, pag kita ko ngayon, sabi ko, hindi pala, sir, mahirap pala, sabi ko, mahirap pala, pasukin. Kasi, yung Hill 224, dito, yung kalibel niya lang yung bundok na nasa namin, sir. Namin. Pagdating namin dito, kalibel, tinira na kagad kami ng sniper. Muntik na kumatamaan. Puting rinig mo talaga yung bala, sir. Ganun lang yung rinig mo, sir. Puta, sabi ko, ito, lapit na talaga ito sa akin. Puta ilang bisis. Doon ako na kinabahan. Sabi ko, putay na. Ito na. May kinabahan ako, sir. Kinabahan ako. Sabi ko, ito, na ito. Ang lapit na ng bala sa akin, sabi ko. Kita niya ako, sir, na tumakbo ko doon eh. Kaya, tinitira niya ako. Tapos, nagtahimik lang muna kami. Sabi ko, tago lang tayo, tago. Hindi tayo doon na, sinabi ni Kwan, bakit? Bagal nyo! Sabi ni sir tapos sabi naman, mahirap talaga, sir. Hindi talaga, sir, kasi nakikita ko dito, kung babae namin, maubos kami. Kasi wala kaming kakuber-kuber, walang kasi ito lang, kugon lang ito, sir. Kugon pababa lang, kugon lang yan. Tapos, pag ganyan mo, yan, ito na yung Hill 224. Yung Hill 224, hindi ka talaga kung ikaw lang. Kami hindi namin kaya. Kaya ang ginawa na namin, sir, para ma-entertain lang talaga sila, tumawag si Sir Bilyoga na ito yung gagawin. Sir, alaruin namin dito, pero may mag-maneuver. Ikutan, agapangin,
Tapos kami dito, laruin namin. Ang ginawa ngayon namin, sir, tirahin namin ng RPG, RG, at saka M23. Yan, ang dami ko M23, sir. Tapos, paano na naman kami? May replacement naman ng bala. Yun naman titira namin. Simula alas 7 ng umaga, sir, hanggang alas 6 ng gabi. Puro putok ng niyan sa L224 na yan ginagawa namin. Tira, putok. First company talaga. Tumitira yan. Nagsabi na ako, malapit na sila. Di, naghinto kami ng putok, sir. Wala nang putok sa amin. Hindi na kami pumutok. Kung hindi na pumutok yung first company, masalt na yung sixth company. Doon na. Marinig mo talaga, sir, yung siguro, marinig mo yung lapit lang namin, sir, eh. Surprise pa. Excuse. Na-surprise sila ba? Sigaw pa yung mga tao, yung naiwan doon, sir, sigaw pa. Marinig mo talaga ba? Anong sigaw nila? Yung parang bulaga ka, sir, na nagulat ka na may kalaban pala na pumasok na. Parang bigla sila ba? De, for the record kasi, na-interview ko yung Special Operations Group Commander nila. Di ba sina Obracato nandyan noon eh? Oo, sir. Yung na-interview ko yung right-hand man niya, 74 ang killed nila dyan. Yan yung mga tinamaan niya, 74. Confirm niya na inilibing nila ng mga kasama nila. Doon lang sa L224, sir. Till 224. Pero ano yun, mga ilang taon yun, 3 taon man na sunod-sunod yan. So basta yung total nila, patay nila, 74. Ayun na yung kasama na yun siguro, sir, yung mga tinira ng natin, ng mga sniper natin. Sniper, oh. Dyan kasi una, Yun yung first test mission ng sniper. Na dyan talaga, doon sila nagulat. Kagulat talaga nila yun. Kasi Yan ang ang simula. style pa nila noon, sir, pag once matamaan isang lakunin nila. Doon masaya ang natin, sniper natin. Kasi pag kinuha, pag hilayan niya, kuha din siya. Bumkunanan naman. Bumkunanan naman siya. Yun si Sergeant Tautuan. Sige nga, ikwento mo nga yung legend ni Sergeant Tautuan kasi naririnig-rinig ko sa mga kwento ng Omar, Sergeant Tautuan. Yan. Si Sergeant Tautuan kasi, sir, siya yung sniper. Siya may dala ng barit. Makikita mo talaga siya, sabi niya, silipin mo. Silip. Kita mo yung kwento, makaway pa yung kalaban eh. Pag wakawayan talbog talaga siya. Magaling si, sir, si Sergeant Tautuan sa pagbaril ng ng kalaban, sniper. 2 kilometers, tamaan pa rin. Yun yung simula talaga ng legend din ng mga snipers natin eh. Yun yung nila, sir, yun yung unang bulaga nila. Sino Master Galamay. Yan si Sir Sir de la Serna, yan sila. De la Serna. Yan yung mga naglaro dyan noon ng mga Nag-train kami yan, sir, sa Quirino. Lahat, batalyon at saka first company. Yung napili si Tautuan. Kasi yung tama ni Tautuan sa baril niya, 4-1 hole. Oh, lupit. Ganun ba? Grabe naman itong tama na to. Ganun ba? Kaya pina-undergo siya ng sniper, sir. Pagdating dun sa nagamit niya talaga. Kaya yung nandyan na sa Camp Omar, yung sinasabi mo na 74, sir, kasama na yun doon sa niya. Tinamaan niya. Kinonfirm naman, di ko nga tinanong. Ibinoluntaryo nung former MILF commander na 74 ang killed sa kanila. Kasi doon sa Hell 224 mismo, sir, 6 na body count yung nakita nila doon ng kuha ng 6 company. Iba pa yung sinasabi niya, yung inilibing lang nila. Nilibing lang. Sabihin, hindi dagdag doon sa nakuha niya ng body count yun. Yung nilibing lang nila sarili. Pero iniwan lang doon, sir, sa Hell 224 na yun. Nung nakuha na yung flag, kasi ang naka-inspire doon, sir, yung sinasabi ni General Aurelio na pag makuha niyo yung flag, 1 taon na bakasyon. Tayo na. Siyempre. Ano ba yung flag na yun? Yun yung, kasi, yung
Yung flag lang nila, sir, doon sa bundok na yun. Ilagay lang nila doon na may flag sila. Ganon ka, ano Ganon. rin kasi mga kalaban nun Oo, eh. yun, yung ibig sabihin, yung flag nila, ito yung teritoryo nila na walang dito, makapasok dito. Pero, doon na nakuha ng 6 Scout Ranger Company. 6 company talaga ang nakakuha. Pero dahil sa tulong din ng first company. Ano naman yan? Magasamahan man yan. Ang first company din, malaking tulong niya rin doon. Hindi nila magapang yon kung walang first company doon. Kaya nga, naghingi si sir ng tulong na hindi makaya ng first company. Hingi siya ng isang kumpanya na mag-maneuver. Kaya, yon. Bulaga, kuha yung flag na yon. Yun yung sabi namin, ito, yung buong batalyon nito, 1 year na walang bakasyon nito. Pero hindi natuloy yun. Sinabi ni sir, General Aurelio, kaya lang, wala. Yan, kung kuwan pa. Wala. Ganun lang. Magpahe moral sa sundalo. Hindi naman talaga pwede. Pero dahil hindi. Marami pang trabaho. Alam nga naman na 1 year na pa-relax mo yung ranger. Hindi, pwede. Pero alam na namin yun, sir, na ganun yung mangyari. Para kumbaga, parang ang sundalo, maano lang ba? Magkaroon ng, sir, ng na makuha yung pinapakuha dahil dun sa niya. Magaling din si Sir Aurelio, si Sir Juan, kasi yun yung tinanim niya sa utak ng isang sundalo para yun, ma-force, makuha yung yun, ma-accomplish yung mission. Pero kayo noon, talagang hindi, ang ranger kasi hindi pwedeng motivated kasi mabawasan ka ng motivation dito ng giyera. Hindi pwede, di ba? Kailangan buo kada mission, di ba? Oo, sir. Sige nga, mo nga yun, yung ganong classmate, yung hindi pwedeng kulang, hindi 100% Kailangan 100% palagi, hindi pwedeng 99, 98, hindi pwede, di ba? Yan, katulad yan, yung Omar, yan. Sa buhay ng isang sundalo, dapat palagi kang high moral. Hindi talaga na yung mission mo na iniisip mo yung mabawasan ka ng ilang percent. Dapat bago ka pumasok, bago ka sa operation, magsama o kasama ka doon, dapat 100% na buo ang loob mo na sumama ka. Saka kailangan high moral ka. Kasi pag yung mission na ang moral ng sundalo nandyan, yung mission madali lang ma-accomplish. Ganun ba? Sige, explain mo, classmate. Para sa mga lalo na sa mga reservist din, na ano ba ibig sabihin ng moral sa mga sundalo? Ibig sabihin, sir, na ibigay yung mga passes, yung mga R&R, yung mga ng isang sundalo. Basta may makapases. Yung sundalo kasi, sir, pag once nga makapases lang yan, maka-R&R yan, maka-mission yan, pagbalik niyan, grabing high moral yan. Yun lang talaga ang dyan, sir. Ang natin sa sundalo natin. Ganun lang na ibigay mo lang. Pag once na makauwi yan, pagbalik niyan, kahit hanggang yan, high moral yan talaga. Ganun lang yung moral ng tao kasi, sir. Kasi pag nasa gira ka rin kasi, pag nasa gira ka lang, palagi ka lang dyan, meron talaga yung utak ng isang sundalo na mag-iba. Parang wala sa kondisyon. Ang katapat niyan, uwi lang. Meron din, pag ganun din. Meron din, tama ka. Kasi ang ikaw naman na opisyal, mabalance mo man, makita mo man yan, sir, yung ng tao mo. Yung performance niya, makita mo naman yan kung moral pa ba siya o hindi. Pag once na medyo, at saka nakita mo na, ito matagal-tagal na rin to. Pwede ko na rin to pawiin. Ganun lang. Kasi kung palagi sa dyan, sir, sa operasyon, lagi lang operate. Totoo na hindi na papakita yan na kung sa kanya. Pero may rin na
Naiipon. may kahinaan, magdating sa kwan na lalabas yung kahinaan niya. Mm. O, yung hindi rin talagang ano na ba. Pero pag nakauwi yan, nakapase siya o naka-overnight lang yan, magbalik niyan, yung moral niya, 100% ano naman yan. Naiipon yung ano, no? Yung hindi naman sa pagod na rin. Oh, kasi sa sobrang pagod, yan sir, yung sinasabi ko na, sa sobrang pagod mo na rin, lalabas talaga yung stress ka, Mm. yung hindi mo na basta ganun sir eh. Yung makikita mo naman sa tao mo sir na may something na lumural na. Kaya dapat. Katulad nun, anong mga nakikita mo nun, mga sample? Anong mga kung medyo nakikita mo pag medyo nalulomoral na isang tropa? Ganun sir, ano na yan, magdungo, mag-isip na parang puntaya na nag-iisa lang. Nag-iisip. Mm. Mas lalo pa yung nagpaalam, tapos hindi mo pinayagan. Mm. Yan, nag-iisip. Pero pag magpaalam yan, na pinayagan, di iba rin kasi sir, meron din iba na saka magpaalam kung may misyon na. Mm. Hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede yun. Mm. Meron din iba na sunod lang siya. Pero pag hindi mo pinagbigyan yung gusto niya umuwi, pag hindi mo pagbigyan, moral din yan. Meron din na, dyan mo may kita yan. Pero ang pinaka the best na nakikita ko sir, nasa solusyonan namin yan sa 16 Scout Ranger Company. Ang ginawa ng sir, ng company commander, sa amin na team leader yung passes, kami na mag-recommend. Mm. Yung R&R, yung standby, sino yung mag-standby. Kasi 10 kami sa isang team, sir. 10. Ganon. May assistant team leader, tsaka team leader. Kung alis ako, yung assistant team leader ko, yun yung mag-team leader. Hindi sa alis. Kung uwi siya, o iba yan, uwi dyan, hindi ako uwi, ako talaga magdala niyan. Ayan, R&R yung isa, sir, pa-R&R. Kailangan pag R&R, sabihan mo rin sa yung tropa mo na, pagkatapos ng R&R mo, dapat uwi ka kay ito, susunod mo naman ito. Na namin yan, sir, na address, na maganda yung concert, tuloy-tuloy. Maganda yung samahan. Hindi kasi sa sundalo nga, hindi naman pera yung pampahay moral mo. Kasi may sweldo na siya eh. Oo, sir, hindi. Sa sundalo kasi, ang pampahay moral na number 1 lang, makauwi lang sa pamilya. Yan, sir. Pamilyado kasi yung sundalo. Mabubuting ama yan eh, tsaka asawa. Kaya makauwi lang, okay na, happy na. Ay moral talaga yan, sir. Ay moral yan. Ngayon nga ang tawag hindi na R&R, mental wellness break ngayon. Tawag. Hindi yan, wala nang tawag na R&R ngayon. Mental wellness break. Okay. Yun na. Nabago na pala ngayon, sir. Yun na bago na. Pag R&R kasi, rest and recreation. Eh. Oo. Yan yung maganda. Ngayon. Pero nung panahon mo kasi nadaanan mo na lahat eh, Basilan, Buldon, Carmen, ito, Omar na naman. Anong pan mo nun? Ano nang mindset mo nun? Fights pa rin. Fights pa rin, sir, kasi hindi pa rin tapos eh. Mm. Ang namin, hanggang nandyan pa, hindi alis, fights pa rin. Wala. Hanggang natapos yung Omar, sir. Nung natapos na, tuwang-tuwa na rin kami. Mm. Kasi ibang lugar na napuntahan namin. Tapos Lagi ganun. Ay, ang saya-saya kung tumigil ang Ranger, Tapos na pero ito eh. hindi eh. Ganun yung ng sundalo. Sa natin kasi, sa sundalo, makaperform ng maayos yan sa operation. Basta may bigay lang natin yung moral na nihingi nila. Yun lang yan eh. Kasi pag ikaw team leader, sir, makita mo naman yung tao mo na lumural na siya. Iba na talaga ang kilos niya, sir. Sabi ko, parang gusto mo umuwi. Gusto ko na umuwi. May problema kasi ako. Gusto kong pan. Sige. Paalam tayo. Dalhin ko yan kay First Sergeant, sir. Mm. First, paalam siya, no? Sabi ni First, may kapalit yan? Meron, sir. May kapalit ako dyan. Lapit niya kay sir. Pag sabi, may kapalit yan. Meron, sir. Automatic, palitan. Yung kapalit, sir, nakatanbay lang dyan sa headquarters. Mm. Pag sinabing,
yung resupply, sasakay na yun siya. Siya yung papalit, babalik. Ang sasakay nun, yung pinalitan ko. Yun ang pinakamalagayang araw na isang sundalo, yung pasakay na pauwi sa pamilya. Oo, sir. Yan yung, ano. Yan talaga yung... Yan ang pinakamaganda, sir, na ipagbalik nun, sir. Grabe tuwang-tuwa yun. Grabing kwento. Ang dami yung kwento na naman. Hindi mo na makita yung tahimik na siya. Wala na. Puro na high moral yung kinukwento sa... Matakdan naman tong iba, sir. Yung iba na medyo moral kasi naisip niya, punta malayo-layo pa. Pero na ngayon, masaya na ang tropa ngayon kasi maganda yung sistema ng pag-uwi na nila eh. Pero anong kaligayahan nyo naman noon sa Omar? Anong mga pampahimural naman, pagkain? Sulan pa kayo bibili. Ang high moral lang namin yan, sir. Pag mirong padala ng karni ng baboy yung yung may sergeant. Yung team ni Juan, may ito. Tapos, makapadala ng Aramina. Puta yan, yung sir. Ano no? Aramina. Ano yung Aramina? Aramina, sir, kasi siya yung endorser ng Tanduay. May isang lungnik lang yan. Okay na. Di tag-isa-isang lungnik yung tropa. Di, pito kayo. Kasi isa-isa meron eh. Di, tagay kayo sa gabi, puta. Painit-init ha. Tagay, sir, tagay. Pag mga shot-shot, di, pagkatapos yan, tulog. Kinabukasan, lakad na lang. Pero ang lakad dito sa Umar, sir, hindi ka na makalakad ng malayo. Ano naman eh. Pag tinuro yung objective mo yon, Yun na yun. yun na yun. Lapit-lapit, Lapit di ba? lang, oh. Pero lang. Then nagkwento nga yung yung right hand man ni Umbracato doon. Sabi niya matindi ang laban. Yung nga daw, Ranger yung bumanat. Tawa-tawa ko eh. Pero ano yung classmate? Yung Omar, hindi mo rin makalimutan yung giyera na yan, yung campaign na yan. Kasi 3 taon yan. Ilang taon ang first SR sa Omar? Tuloy-tuloy, balik-balik. Matagal din kami, sir. Pero dyan sa kami, sir, eh. Kasi nasa Carmen lang kami. Pagka puputok, balik na naman. Balik na naman. Oo, sir. Kung ano, wala pa naman. Galing na, napunta kami ng Basilan, nabalik naman kami dyan na naman, Umar na naman. Ganun yung, Kasi yung mga panahon na yon, hanggang ngayon naman, may mga area talaga na balik-balik lang ang tropa dahil palaging doon ang giyera. Yan yun. Ngayon, uso ngayon, yung pawas, di ba? Yung, sir. Yung SPMS pa. Ayan, yung pawas na naman, yun yung pinaka... Yan yung, Kasi dyan, sir, pawas na talaga yan. Yung Omar, yung dito sa kabila niyan, sa Talayan, ang kabila niyan, pawas na. Dito kasi bundok pa ito, papuntang Datopiang, puntang, yan yung niya. Pero hindi to kabila, pawas yan. Kabilang kalsada, pawas na. Na yung mga bata nga na kausap ko mga tenyente, hindi na nila alam yung Omar kasi nga hindi naman wala na tapos na. Tapos na, wala na, sir. Pero kung alam lang nila, ngayon through mga videos na ito kasi dito natin na ikukwento na nung unang panahon, napakabigat na laban ang Omar. Napakabigat. Daming namatay. Napakabigat. Successful man yung si Sarbi dyan, sir, sa Omar. At least nakuha yung Hell to 4. Yun na yung katapusan nila. Nung nakuha na, medyo lumaylo na yung masyado wala nang konti na lang. Yung pagbalik na naman namin, next episode lang yun, sir.